Matagal na akong kumakanta sa mga kasalan. Maganda ang boses ko at marami ang kumukuha sa akin. I always welcome every client. To me, singing at weddings is not just a job, but an experience. A moment to cherish, ika nga. Dahil bawat kasalang duluhan ko ay parang isang hakbang patungo sa aking pangarap na may ikasal din someday. Never in my life, I imagined that the dream I was holding on to can turn into a nightmare. I thought I was already late. Pagdating ko kasi sa simbahan, nagulat ako to see the bride standing before the altar. Nakapagtataka nag-iisa lamang si Ron. Where's the rest of the entourage sa isip-isip ko? At kailan pa nauna ang bride sa groom? Weird. Lumakad ako sa aisle at nilapitan ko siya. It was the sister of the groom who got me into the job. Kaya ito palang kaunang-unang pagkakataong mamimit ko ang bride. I wanna say congratulations to her. Pero paglapit ko, natigilan ako. Umiiyak kasi siya. Humahagulhol in fact. Then I realized, baka ito ang bride ng kasal na dadaluhan ko. Baka ito yung bride ng naunang kasal kanina. Pero bakit siya nag-iisa? At bakit siya umiiyak? Mayroon bang kakakasalang na umiiyak? I cannot see her face from where I'm standing. Besides nakabelo siya, it's hard to look at her face. Then she turned towards me nang maramdaman ang presensya ko. At tila hindi niya nagustuhan nung makita ako. Galit siya sa akin. Galit na galit. Nalilisik ang kanyang mga mata na parang gusto akong saktan or something. Bakit? Kinabahan ako sa expression ng kanyang mukha. Kakausapin ko sana siya, pero biglang nagdatingan ang mga tao sa simbahan. Napatingin ako roon. Dumating na ang entourage at ang mga kamag-anakan ng ikakasal. Naroon na rin ang groom. Nang balingan ko ng tingin pabalik ang bride, she was no longer there. Nagtaka lang ako. Saan na nagpunta yun? Sa isip-isip ko. At ang bilis naman niyang makaalis. Lumapit sa akin si Megan nang makita ako. Si Megan yung sister ng bride na kumuha sa akin bilang wedding singer. Lola, kanina ka pa ba dyan? Bungad niya sabay beses sa akin. Kararating ko lang. Wala ka talagang kupas. Ang aga mo. Nauna ka pa sa akin. May mas maaga sa akin. Yung bride. Yung bride? Sinong bride? Kanina nandito sa tabi ko pero biglang nawala. Baka yun yung bride na unang kasal. Imposible namang si ate yun, no? Nagme-makeup pa siya sa hotel ng iwan namin. Baka nga. Pero bakit kaya umiiyak yun? Ngayon lang ako nakakita ng bride na umiiyak. Baka hindi niya type yung pinakasalan niya. Tama bang intindihin natin yun? Tara na. Mag-practice ka muna ng isang pasada bago mag-start ang wedding. Okay. Binaliwala ko na lang yung nakita ko. Niyaya ako ni Megan sa roof ng church. Doon ako kakanta. Katabi ko ang pianista na si Danny. Sanay na ako sa aking trabaho. Alam na rin ang mga usual lineup na kakantahin. Halos bawat kasal, pare-pareho naman ang gustong awitin. Hindi masyadong nagbabago. Yet feel ko pa rin pag kumakanta ako sa mga weddings. Kahit na nga sabihin paulit-ulit na lang ang mga songs. Nag-practice kami ng isang pasada ni Danny. Tuwa kami sa resulta. Moments later, dumating na ang bride. Nagsimula na ang kasal. Habang lumalakad sa ailang entourage, kinantahan ko na sila. Habang kumakanta ako at inaabot ang matataas na nota ng kantang Regine Velasquez, may napansin ako sa bandang kanang dulo ng loft nang mapatingin ako doon. Ang bride na nakita ko kanina sa altar. Naroon na. Nakaluhod siya sa pew. Nakalagay ang belo sa kanyang ulo na tumatakip sa kanyang mukha. Namisteryosohan na ako sa babaeng iyon. Anong ginagawa niya at nag-iisa siya sa loft? I mean lahat ng bisita na sa ibaba. Namumukod tangis siya sa lugar niya. Banda naisip kong baka naman hindi ito bisita. Ano kaya? Gumana tuloy ang imagination ko. Hindi kaya dating girlfriend ng groom at ngayon nag-iilusyon. Naalala ko yung mukha niya kanina nang titigan ako. Maganda siya. Actually, mestiza. Although parang nangingitim ang ilalim ng mata niya at ang kanyang mga labi. Then her eyes, those angry eyes na tumitig sa akin, parang gusto niya akong sakmalin. Nang matapos akong kumanta, patuloy pa rin akong nakatingin sa kanya. Sino ba yung nililingin mo dyan? Tanong ni Danny sa akin na kanina pa pala ako napupuna. Yung babaeng yun, no? Sabi ko. Sinundan niya ang focus ng tingin ko. Anong babae? Biglangang nawala yung bride. Kinilabutan ako. That's when I confirmed na multo ang babaeng iyon. Nakakatakot man ang naging karanasan ko sa wedding na iyon. Inisip ko na lang na talagang sa bawat lugar,
Kahit maging sa simbahan ay mga kaluluwang ligaw na hindi matahimik. Ipinagdasal ko na lang yung soul ng bride na iyon, whoever she was. Hindi ko inisip na may ibig sabihin ang pagmumulto niya at may malalim na kadahilanan kung bakit sa akin siya nagpakita. I thought it was over the moment I stepped out of the church. Umuwi ako that night sa aming bahay. Pagod ako at agad akong nakatulog sa loob ng aking kwarto. Mahimbing na mahimbing ang tulog ko, pero sa kalagitnaan ng aking paghimbing ay nagising ako. May animo telang kumikiliti sa paanan ko. Nang masdan ko yun, laking gulat ko. Nakatalong ko sa paanan ko ang bride. Sumasaling ang mahaba niyang belo sa paanan ko. Napasigaw ako sa takot. Kagad sumugod ang mami ko at ang kapatid kong si Jeric sa kwarto ko. Gina, anong nangyari? Binuksan nila ang ilaw. Wala na ang multo ng bride. Naiyak na lang ako. Ikinuwento ko sa mami ko at sa kapatid kong lalaki ang tungkol sa naranasan ko sa simbahan at ang muling pagpapakita ng bride sa kwarto ko. Natatakot ako. Baka sinusundan na ako ng kaluluwa niya. Ang sabi ko, wala namang may offer sa akin ng aking ina kundi yakap. Hindi siya sanay sa mga ganoong pangyayari. Lalo naman ang kapatid ko na hindi naman naniniwala sa multo. Pero damang-damang kong naaawa sila sa akin. The next day, niyaya ako ni Gladys, ang best friend ko na magpunta sa bahay ng kaibigan niyang fashion designer ng mga gowns. Wedding coordinator si Gladys. At kadalasan, siya nagbibigay sa akin ng bracket para makakanta sa mga wedding na hinahandle niya. Alam niyang type na type kong magsukat ng mga wedding gown, kaya niyayaan niya ako. Naisip ko na kailangan ko namang aliwin ang sarili ko para mawala sa alaala ko yung kamultuhang nakita ko kahapon at kagabi. So we went to the fashion designer shops at doon ngayon namili kami ng mga wedding gowns mula sa mga nakatayong manikin. May mahigit 100 manikin siguro sa loob ng shop na iyon, lahat naka-wedding gown. Inisa-isa namin ni Gladys ang bawat design, hoping na makapili kami ng nababagay sa client niya. Although ako mas concerned kong pumili ng gown na nababagay sa akin. How I dream of becoming a bride someday. Ang kaso, wala naman akong boyfriend at the time. Anyhow, I believe in positive prophecy. Kapag daw ang isang bagay, parating iniisip at pinaghahandaan, malamang na maganap. I was in the mood to wear that wedding gown na mapipili ko. Pero nung tatawagin ko na si Gladys para request ang gown na napili ko, biglang gumalaw ang isang manikin sa tabi ko. And when I look at her, it was the bride na nakita ko sa simbahan. Galit na galit siyang nakatitig sa akin. Nalilisik ang kanyang mga mata. Nangingitim ang paligid niyon. Napansin ko rin may marka ang kanyang leeg. Mamula-mulang guhit na parang lubid na itinali roon. Hindi ko rin nagawang sumigay. Hinimatay ako sa takot. When I woke up, nasa loob na ako ng isang kwarto at nakahiga sa kama habang pinapaypay ni Gladys. Magtakapat ka nga sa akin, bruha ka. Bunga nito na may himik pabiro. Buntis ka ba? Nangiti na lang ako sa prangkahan ni Gladys. Hindi. Bakit ka hinimatay? Hindi ka ba nag-almusal? Tanong ng ding na designer. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya. Gusto ko sana ikwento sa kanila yung nakita ko. Pero nagdalawang isip ako. Alam kong mahirap paniwalaan. Yet I know what I saw. And I know it's real. Pero bakit? Bakit ako ang minumulto at sinusundan-sundan ng bride na inon? I knew I had to find out. Nagbalik ako sa simbahan ng araw ding iyon. Nagpasama ako sa kapatid kong si Jerry na hindi naniniwala sa mga kamultuhan. Si Jerry ang isinama ko dahil alam kong may pagtatanggol ako nito dahil matapang ito. Si Jerry din ang maaaring bumalanse sa anumang makikita ko. It was Monday. Walang activity sa church. Wala ring tao dahil hapon na iyon. Hindi ko alam kung ano ang ipinunta ko sa simbahang iyon. Kung ano ang pakay ko. I'm not even sure kung gusto ko uling makita ang multo ng bride. All I wanted was to settle things between us kung meron man. Pero hindi na niya akong multuhin at guluhin. Hindi ko kakayanin. Sapat na ang mga pagpapakitang ginawa niya para maging aware ako na may gusto siyang mangyari. Pero ano? Ang sabi ni Jerry, kausapin natin yung staff ng church. Para ano? Tanong ko. Alamin natin yung mga ikinasal ng bride sa simbahang ino. Baka isa doon yung nagmumulto sa'yo, kung multo man nga iyon. So we went to the office of the church na nasa tabi lang mismo ng simbahan. Pauwi na sana yung staff. Buti na lang naabutan pa namin. Urgent lang kasi ito, miss, sabi ng kapatid ko. Pumayag naman ng staff na nagpakilala bilang si Lorraine. Tukol ba saan ito? Magpapakasal ba kayo? Tanong niya. Natawa ako. Magkapatid kami. Nagpunta kami dito para magtanong.
Tungkol saan? Yesterday kasi I was here. Ikinasal lang isa sa mga kakilala ko and I was their wedding singer. Kahapon may nagpakita sa aking multo. Asiwa pa ako nang sabihin ko ang term na multo. I'm not sure kung anong magiging reaksyon niya. Pero hindi siya nag-react negatively. In fact, there was recognition in her face. My God, nagpakita din sa iyo yung bride. Namangha ako. Paano mo nalamang bride yung nagmumulto? Kilala ko siya. Oh my God, do you have a picture, miss? Tanong ni Jared na interested na interested. Yes, sabi ni Lorraine. May kinuha siya sa kanyang bulsa sa likod ng kanyang pantalon. Wallet na panlalaki. Binuksan niya yun at may ipinakitang larawan sa amin. Larawan yun ng isang babae. Maganda, Miss Tisa. It was her, the bride. Siya nga ang nakita ko. Ang sabi ko in recognition. Kaagad niyang ibinalik ang wallet sa bulsa. Matagal lang patay si Marla. Sabi niya ito. Matter of factly. Naiyak ako. Ano ay kinamatay nita? Suicide, ang sabi ni Lorraine. Hindi dumating yung groom niya sa araw ng kasal. Nagpakamatay siya. Oh no. Natagpuan na lang siya nakabigti sa loob ng kanyang kwarto in her wedding gown. Patuloy ni Lorraine. Bakit siya nagmumulto sa kapatid ko? Tanong ni Jerry. Baka napagkamalan siya ni Marla. Napagkamalang ano? Ang manhakong tanong na ikaw ang umagaw sa boyfriend niya. Sumama kasi sa ibang babayang hype na boyfriend niya sa araw mismo ng kanilang kasal. Napansin namin galit na din si Lorraine as she recalled what happened. Parang apektado din siya. Kaano-ano mo ba si Marla? Naitalong tuloy ni Jerry. Pero hindi sumagot si Lorraine. Ano ang dapat namin gawin para hindi na ako multuhin ni Marla? Ang tanong ko, huwag kang mag-alala. Ang pagbibigay assurance ni Lorraine sa akin. Hindi ka na niya guguluhin. What do you mean? Tanong ni Jarek sa kanya. Ako mismo ang magsasabi kay Marla na hindi ikaw ang babaeng nang agaw sa boyfriend niya. Sasabihin, takang-taka si Jarek. Paano mo sasabihin sa kanya ay patay na siya? Ngumiti lang si Lorraine sa amin. At saka siya dahan-dahang lumakad palayo, patungo sa pader. At gano'n na lang ang aming pagkabigla nang makita namin tumagos ang kanyang katawan doon. Kinilabutan kami ni Jarek. Dali-dali kami lumabas ng opisina at nagtatakbo palayo. Hindi ko makakalimutan ang kalasan naming iyon ni Jarek. Ang kabalit kong hindi naniniwala sa multo, ngayon ay believer na. Totoo palang may mga kaluluwang ligaw na hindi pa rin matahimik at patuloy na nakikihalubilo sa mga buhay. Hindi na uli nagpakita sa akin si Marla. Hindi na niya ako ginambala. I guess tinupad ni Lorraine ang kanyang pangako. Sinabi niya sa kaluluwa ni Marla na hindi ako ang umagaw sa boyfriend niya. Sounds silly, but still I wanna think of it that way. Ang hirap humugot ng paniwalag sa mga itong pangyayari sa buhay. Kahit ako man hindi gustong maniwala sa mga naranasan ko. But then mahirap itanggi ang mga koneksyon ng pangyayari. Hindi natapos kay Marla ang pananaliksik ko. Alam ko rin kung sino si Lorraine. And I found out mula mismo sa kamag-anakan ng yumaong si Marla na si Lorraine ay matalik na kaibigan ni Marla. In fact, namatay si Lorraine the day Marla committed suicide. Nang malaman itong nagpakamatay si Marla, kagad sumugod sa ospital driving her own car. Pero hindi nakarating sa ospital si Lorraine ng buhay. Na-aksidente siya, dead on arrival. May isa pa akong natuklusan tungkol kay Lorraine. Nang mamatay ito, nalaman ng mga kamag-anakan ito na si Lorraine pala isang lesbiana. From her diary, naroon ang confession kung gaano nito kamahal si Marla. Na-aksidente si Lorraine because she was drunk that day nang magmaneho patungo sa ospital. She was drunk dahil hindi nito matanggap na ang pinakamamahal na si Marla ay kakasal na sa boyfriend nito. Pero hindi nga natuloy ang kasal. Nagpakamatay si Marla at sinundan naman ito ni Lorraine sa kabilang buhay o kung saan man sila naroon ngayon. Information helped me to cope sa mga nangyari sa akin in the past. For whatever it's worth, natutunan ko ng mahalagang lesson sa mga buhay na karanasan ni Marla at Lorraine. That we should value life, no matter what the pain it costs us. Nagpakamatay sila at ngayon umaaligid sa mundo ng mga buhay.